Magandang umaga Luzon, mayong buntag Visayas o Mindanao. So sa lahat kong mga subscriber, viewer, sharer at commentator, no, pati sa abroad at kahit saan panig man ng ating bansa, sa yung lahat mga ka-farmers, mga ka-viewer at subscribers ko. Ito na po no ang ating talong na naraton. Ayan, napakadami ng sanga, no, na ating makikita. So yun po mga ka-farmers, mga ka-viewers, ang ating talong na nairaton. Okay, lumalaban pa din kahit pa man sobrang init ang panahon ngayon. So wala pang ulan, no, na ano din eh. So ito, laban lang. So mga ka-farmers, mga ka-viewers, pag ito'y mag-umpisa ng magbunga, magbawas po tayo dinino ng mga dahon. Kasi pag hindi natin to mabawasan ng dahon, napakakapal po nito. So may nagtatanong sa akin, sir, kung halimbawa ay ang talong ko'y pangit na, pagbunutin ko tapos tataniman ko ulit, pwede po ba, sir? Ang sabi ko, pwede, pero may gagawin ka, no? Yan ang sagot ko sa kanya. Ang gagawin mo, bubunutin mo, and then magpunla ka, and then i-disinfect mo. Kasi mga ka-farmers, alam nyo, kung nagkasakit na ang inyong talong, no, sa halimbawa ito, nagtanim kayo, and then hindi mo niraton, bunutin mo lang kasi papalitan mo dahil inaatake po ng virus yung yellow mosaic disease, yung naninilaw ang mga dahon, no, yun po ay virus, ang tawag yellow mosaic disease. So dahil talong lang ang gusto mong itanim, di bubunutin mo at saka tataniman ng talong. Ang tanong sa akin, pwede po ba? Yes, pwede, pero antayin mo pa ang isang buwan, no, bago ka makapagtanim uli. So hindi siya pwede na pagkabunot mo sa susunod na araw tataniman mo. So mas maganda bunutin, araruhin bago taniman mo uli, and then pagkatapos ng mga isang buwan pwede ka na magtanim. So tamang tama kasi ang punla mga 21 days, no, to 24 maglamprep ka pa, tapos mo may lamprep, ano po, tantaniman mo na. So yun lang po ang ano ko, ibabahagi ko po sa inyo, na mag-spray kayo, pwede ng Husako, pwede ang Serenade, Apsa, Bioagronica, pwede pang disinfect, no. Kasi yung mga nabanggit natin tulad ng mga Bioagronica, pang antivirus din siya, anti bacteria. So malaking bagay, no, na gagamitin natin siya bago natin umpisa ang pagtatanim uli. Pero sa akin mga ka-farmers, para hindi lalong lumala sa eryang taniman natin. Halimbawa kung ako'y magtanim ng talong, pagkatapos hindi ko siya tataniman uli ng talong, no? Hindi ko siya tataniman ng kamatis o bell pepper o kung ano pang klase ng mga sonalicious kung ako. Okay? Pero tanong naman niya kung pwede ba? Pwede, pero may gagawin ka. Kailangan mo mag-disinfect, mag-spray ng mga Bioagronica, mga Husako, no? Okay, so para sa akin, mas maganda alternate para kontrolado ang pagkalat ng yellow mosaic disease. Yun ang kinatatakutan ng mga farmers, yung virus na yun. Kasi pag yun ang umaatake, kunti lang ang ating ani. So kawawa, no? Kawawa ang mga farmers pag ang virus ay nandoon na sa area mo. So mas maganda na mapigilan ang pagkalat, gawin natin na ang mag-alternate. So pag halimbawa ay talong, nabanggit natin, kung ako lang, hindi na ako magtatanim ng kamatis sa susunod at saka bell, kasi ang talong, bell at saka kamatis at iba pang mga sunisios kapamilya, same lang po ang sakit. So papalitan natin ng mga cocovids tulad ng ampalaya, no? Pagkatapos talong, ampalaya. Okay, pagkatapos ampalaya, pwede kamatis. So ganyan ang ating ginagawa. So ang mai-share ko sa inyo mga ka-farmers, yun lang, na kung halimbawa ay magtanim ka ng talong, pagkatapos sa talong, ampalaya or ibabang crops, hindi lang yung mga sonalicious tulad ng kamatis or bell pepper o sili o ano pa pa yung mga sonalicious, no. So ganyan lang mga ka-farmers ang may share at may bahagi ko sa inyo. Ang purpose po natin dyan, bakit kailangan natin mag
pag intercrop dahil po sa dahilan po na maiwasan natin sa simpleng pamaraan ng pagkalat ng virus. So yun po, no, na mas maganda ganyan ang ating gagawin. So itong talong na to natin mga ka-farmers, no, malapit mag 6 months bago natin to na iraton. So ito 2 linggo na kapin mula siyang na iraton. And then pangatlong basis, no, ngayon ang pagdilig natin ng fertilizers kanya. So yung fertilizer natin, Winner, Nitribor at saka Miga. So yun ang ating ginagamit. And then may produkto tayong ina-add yung Apsa 80, no, para sigurado na lahat ng mga nutrient na available sa mga fertilizer na inabot natin sa ating talong ay mapakinabangan po nila. So yun po, no, mga ka-farmers. And then ang foliar natin din share ko lang yun, gamit natin ay Green Acres. So napakaganda ang Green Acres mga ka-farmers, lalo na pag ganitong edad at saka sa nabunga, maganda siyang gamitin. Kaya yung foliar na yun ang may marami po tayo. And then maraming nag-comment sa aking Facebook page at saka sa aking YouTube saan daw mabibili. So kung nasa Mindanao ka, napakadami na, no, kahit saan probinsya sa Mindanao meron na. Region 9, 10, no, 11, 12 meron na doon. Kasi meron na sa Pagadian, napakadami, Zamboanga, sa Dipolog meron na, sa Cagayan, Bukidnon, Davao, Cotabato, meron na. Okay, pero yung sa ubang probinsya tulad ng mga Surigao parang wala pa doon siguro. Pero parang mayroon na. Sa Visayas, marami sa Visayas kasi sa Visayas ang manufacturing, no? Sa nalalaman ko sa foliar natin ginagamit na Green Acres. Nasa Consolacion, Cebu. So ang mga raw material, yung nakausap ko yung ano nila, silbing may-ari na yun ng foliar na yun, ay galing Israel o Norway. So yung nalaman ko na ganyan, parang nagka-interest ako, kaya nga sinubukan ko. And then yung time na pantunayan ko na malaking ambag sa mga pananim ko, ayan, palagi na akong nag-order. Una, ino-order ko 4 lang na galon, and then 6, hanggang dumating na 20 kahon. Then 3 beses na ako tag 50 kahon, kasi marami namang mga farmer na nakikibahagi sa akin na malapit lang sa akin, pero sa malayo hindi, kasi hindi ako nagpapa-ship, no. So yung mga dito lang sa probinsya ng Batangas, yung mga tag 1 oras lang pumunta sa dini. May nakakapunta naman galing norte, nakuha 2 kahon, may Mindoro ganyan, nakuha 5 kahon. Yung sa Mindoro parang 2 beses na kumuha sa atin ng tag 5 kahon. Okay, so 2 po sila. So binahagian po natin sila, no. Ayan, siguro nagustuhan kasi umuulit na ang isa nagtawag na kukuha daw siya uli. Meron pa ba at pwede pa bang makabahagi? Wala namang problema. So yun lang mga ka-farmers, no, mga ka-viewers, ang ma-share at maibahagi ko po sa inyo. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Bye bye and God bless. Thank you.